Magandang buhay mga kababayan. Ako si Jay. At welcome sa aming mini talk show pinamagatang Values on the News. Ngayong araw ay kasama ko sa mag-aral na si Lina. Ngayon, sabay-sabay natin kilalanin ang isang matagumpay na kombongenyo na dating opinion na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Magandang araw po. Bago po ang lahat, gusto po namin kayo pasalamatan sa paglalaan ng oras upang makasama po namin kayo ngayon. Maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili sa ating mga manonood? Magandang araw din sa inyo at nagpapasalamat naman ako at ako yung napili nyo bilang panauhin para sa inyong programa. Ako si Maria Elena Valencia, alumni ako ng San Roque High School, katulad ninyo. And ang karaniwang tawag sa akin, lalo na pag sa San Roque, is Bunso. Dahil ako yung pinakabata dati sa batch namin. Ang pinakagusto ko talaga maging isa ay isang arkitekto. Pero dahil madaming aspeto na naka-apekto, lalo na financially sa family matters, ang naging profession ko is, ang kinuha ko nung ako'y nasa kolehiyo is computer secretariat ng Bulacan Polytechnic College and Industria. Habang nag-aaral ako nung college, medyo mahirap kasi talaga eh. At although, nung mga time na yon, si tatay kasi noon, malakas dati yung aming pinagkukunan ng kabuhayan ng aking ama. Kaso nga lang, dumating din sa panahon na sinubok. Kaya, mga time na nasa kolehiyo ko, kailangan ko din na maging student assistant. Sa umaga, kasi ang pasok lang namin nung nasa college ako, 7 to 4 ng hapon. Ngayon, ang nangyayari sa akin, para maka-cope up ako at makatulong din na rin sa aking ama at saka sa aking nanay, student assistant. And partially, yes, gumagawa din ako ng mga project ng mga kaklase ko. Hindi ko naman sa inaano sila, pero tinutulungan ko sila din na gumawa ng projects. Madami. Kung yung journey ko is naging bittersweet. Alam mo yun, nagkaroon ako ng pagkakataon. Actually, pagka-graduate ko ng college, nagkaroon ako ng break agad. Which is, nung mga panahon na yun, wala pa akong halos isang buwan na gumagraduate. Tinawagan na agad ako nung pinag-OJT ako. Nag-OJT kasi ako sa provincial office ng COMELEC. It's a non-constitutional government office. Alam niyo naman yung COMELEC, di ba? Commission on Election. Habang nag-OJT ako doon, ginawa ko lahat ng ginusto kong matutunan yung proseso at sistema na meron sila. Ngayon, meron kaming isang samahan sa trabaho doon. Habang nag-OJT ako, medyo mas mataas siya sa akin. Nagkaroon siya ng health problem. Umangat. So, nabakante yung isang posisyon sa pinakamababa. Ako yung isa sa naging swerte na ma-build up yung posisyon na yon. Na ako yung makuha para dun sa posisyon na yun. So, girinab ko yung opportunity para mapakita ko yung kakayahan ko. Pag kinuha ko yung oportunidad na yun, para unti-unti, iyon na yung i-target kong goals. Or yung kailangan i-check yung pangangatawan mo, kung fit ka for that kind of work. Kung ikaw ay nararapat para dun sa trabaho na yun. Kaso mo dun sa medical ko, nagkaroon ng problema kasi. So, doon na find out na meron pala ako na sakit, which is that it runs with the blood. Acute lymphocytic anemia, ITP. Masyadong mataas yung cancer blast namin. Hereditary yon. Ibig sabihin na mamana siya. Naging goals ko yung health. So, kinailangan ko to. Kinailangan kong mag-resign at kinailangan kong mag-awon. Kasi, yung aking health problems requires 2 years para ma-regain ko ulit health.
Akala ko nun, tapos na ako. Parang, yun yung time na parang mahirap na eh. Nawala yung ang pangarap mo napakataas, bigla kang bumagsak. So, doon ko nakita na hindi pala lahat ng pangarap, kailangan mo naman magsimula doon sa pinakamataas. Unahin mo muna na magkaroon ka muna ng daan. Hindi mo kayang harangan kung ano yung ibibigay sa'yo ng panahon, ng kapalaran. So, kung titingnan ko yung pamumuhay ko noon sa naging kapalaran at pamumuhay ko noon, I-guess nakuha ko at unti-unti ko pa rin natutupad yung gusto ko. Ang kailangan, may pangarap ka. Ikaw sa sarili mo, kailangan mo magkaroon ng pangarap. Habang may pangarap ka, hindi yan lalagpak na parang ibibigay lang sa'yo, naiyahain sa'yo. So, kailangan gumawa ka ng paraan para matupa mo yun. Ngayon, kailangan maging kontento ka sa kung anong meron ka. Maraming salamat po. Ikaw yung nasa mataas na posisyon, ikaw yung makisama sa mga tao na nasa baba, na nasa under mo. Kasi, mas masarap sa feeling yung, alam mong kinikilala kanila na ikaw yung head ng department. Pero alam din nila na pwede ka nilang makasalumuha at makasama kahit sa akin, i-enjoy nyo yung pagiging estudyante. Ang pagiging estudyante ay hindi lang basihan ng matataas na grado. Huwag ka kompetensya ang tingin mo sa mga kaibigan mo. Kasi, tingnan panahon, when you outgrow them, kayo pare-pareho. Kayo pa rin ang magkikita. Kayo pa rin ang mag-share ng mga pangarap na natupad nyo. Hindi ko sinasabi na gumawa kayo ng kalokohan. Ang sinasabi ko sa inyo is, i-enjoy nyo yung time na kayo ay estudyante, na kayo ay nasa high school. Kasi there's a different life pagdating nyo nang haharapin nyo na talaga yung mundo, yung realidad ng mundo. Sulitin ang pagkabata, sapagkat sa bawat bagay na pinagdadaanan natin, doon tayo natututo kung paano maging tunay na makatao. Habang bata pa tayo, mag-aral tayo ng mabuti, mahalin ng lubos ang ating pamilya at kapwa. Tumulong sa abot ng makakaya, at matutong maging masaya kahit sa mga maliliit na bagay. Dahil ang kabataan ay sandaling dumaraan lamang, pero ang mga alaala at aral mula rito ay mananatili habang buhay. Amin natutunan na mahalaga, isaalang-alang ang layunin, paraan, sirkumstansa at kahihinatnan sa bawat kilos na ating gagawin. Bago tayo magpasya, isipin muna kung mabuti ba ang intensyon. Tama ba ang paraan? Angkop ba sa sitwasyon? At makabubuti ba ang magiging resulta nito? Sa ganitong paraan, mapagbibigyan natin na ito, gumawa tayo ng mga taong kilos na nagpapakita ng kabutihan, malasakit sa kapwa, at pagiging responsable sa ating mga desisyon. Natutunan namin sa gawain ito na ang bawat desisyon ay dapat may gabay ng mabuting pagpapahalaga. Kaya sisikapin namin maging responsable, matulungin, at maging mabuting halimbawa sa iba.